Ito na, Idol. Medyo masakit sa puso itong next case natin. Sa katunayan, Idol, nakakapanindig balahibo po ito. No? Simula nung maupo po ako as co-host mo, Idol, dito. Ito na yung pinakamabigat na kaso na narinig ko ngayon. Makakausap niyo, Idol, si Marie. Alias lang ito, ha? Alias Marie, Idol. Humingi po siya ng tulong sa atin, Idol, para makalaya na sa kanyang sariling ama na matagal siyang inasawa o ginawa pong sex slave. Sa loob po ng 14 years, nagkaroon po sila ng 5 anak. Alam po ito ng kanyang ina, alam po ng lahat ng kamag-anak po nila, pero wala po silang magawa dahil sa takot po sa kanilang tatay. Kasi itong tatay kilalang manggagamot doon sa kanilang lugar. Yes. Siguro, isip ng mga tao, manggagamot to, may mga power, anting-anting, etc. Plus may baril pa. May baril daw po ito, Idol. Okay. Ito na nga po yung kahapon na kasagsagan po ng bagyo. Marami po nagpaparescue, marami po na may-message sa amin, pero binigyan po namin importansya yung kanyang panawagan at naparescue po natin sa ating kapulisan. At ako po yung nagpapasalamat kay Colonel Romulo Albacea, Chief of Police ng Lucena, dahil nung tawagan natin, on the spot, pinuntahan agad. Hindi po namin to ineri kahapon kasi baka makarating dun sa suspect, makatakas or may gagawing masama. Kasi nagsabi tong si victim, si Marina, wag na wag niyong paalam sa tatay ko o basta-basta kasi marami siyang koneksyon. Baka malaman at kukunin yung baril at babaril ako. Kasi may baril to eh. At sabi pa nga nitong victim, wag na wag niyo pong payagan na makapasok ng bahay. Dahil kapag nakapasok ito ng bahay, siguradong sigurado kukunin yung baril niya, makikipagbarilan to. Sinabi naman natin sa pulis. Opo. Okay na ba? Makakausap na ba natin si Marie? Of course, hindi natin mabanggitin yung pangalan ng tatay. Hindi natin mabanggitin yung pangalan. Marie lang ito, alias to. And then, Odette, make sure na hindi ma-recognize si Marie. Magandang hapon sa'yo, Marie. Magandang hapon din po. Successful naman po yung naging rescue operation po ng mga pulis. Alright. Nung dumating po yung mga pulis sa bahay ninyo, ano po yung ginagawa ng tatay nyo noong mga oras na yon pagdating ng mga pulis? Nagwe-welding po. Sabi ko po, nagwe-welding. Nasa labas. So hindi naman po nagkaroon ng untoward incident. Maayos naman po siyang sumurrender hanggang sa madala po siya sa presinto. Opo. Okay lang ba kung tanungin po namin sa inyo para malaman na rin po ng mga netizen nang sa gayon magkaroon po sila ng idea kung yung naranasan ninyo at baka meron din sila mapulot na aral dito. Paano po nag-umpisa, ma'am, ang lahat ng inyo pong kalbaryo? Noon po, totoo po niyan, hindi po ako sa kanya lumaki. Okay. Nakita ko lang, nagbuntis po ang nanay ko, hindi ko alam ng tatay ko na buntis. Okay. Tapos, ang anak po, nakita ko lang po siya, 3 years old ako. Ilang po huli kong nakita siya. Tapos, nag-18 po ako, nagtatrabaho po ako sa Maynila. Kinaon po niya ako, simulat po yung nanay ko sa akin. Si mama na daw po ako sa kanya, pag-aaralin daw po ako ng ama ko. Pinag-aaral nga po niya ako hanggang 2nd year. Hindi ko naman alam na magkakamero kami ng relasyon kasi nga marami ho siyang alam. Kasi kutob ko naman po talaga, ginamitan naman niya ako, ang dami niyang alam sa paggamot. Karamdam ko naman po yun kasi nakailang alis na rin po ako sa bahay namin. Hindi rin po ako makaalis. Kasi nga po, lagi ako pinababalik. Alam po yun mga kasama ko sa bahay, may ginagawa sa akin para ako mapabalik. Okay. Kailan po nag-umpisa ang lahat? Nag-aaral ho ako high school. Okay. Yun yung unang insidente na may nangyari nung high school ka. Ang unang namin noon is dala ho niya ako noon sa hotel noon, sa Mercado. Dinala po kayo sa hotel. Oho. At doon na po nangyari yung kademonyuhan niya. Oho. Yung sa unang insidenteng yun na nasabi niyo po sa nanay niyo. Hindi ho, alam ng nanay ko. Sa takot ko na rin ho, hindi ko ho masabi. At pagkatapos po nasundan yon. Yan ho, nanganak ho nung nanak, sumunod ho na sumunod. Teka muna. So, nung nabuntis po kayo, hindi nagtaka si nanay na, oy, ba't ka nabuntis? Sino yung ama ng pinagbubuntis mo? Hindi ho, talbasay napasok po ako noon eh. Kaya hindi ho rin ho alam. Pero eventually, nalaman na rin po ni nanay na si tatay mo ang nakabuntis sa iyo. Alam ho niya. Nalaman na rin ho niya. Ano po yung... Sinabi ko na rin ho. ano po naging reaksyon ni nanay nung malaman niya na yung
pinagbubuntis nyo ay tatay mo Wala ang... din ho. Wala rin. Sobrang bait ho ng nanay ko eh. Okay. So, nanganak ka, nandyan yung anak mo, tapos nandyan si tatay mo, nandyan si nanay mo. At alam ni nanay, walang magawa. Hindi naman ho niya kasi, ito naman ho kasi kapitan yung nanay ko noon. Hindi, Nandito ho ako sa kanya. hindi po si nanay, hindi nyo po kasama si nanay sa bahay. Oho, hindi. Ang kasama ko ho sa bahay, stepmother ko po. Pero alam po ng stepmother nyo. Oho, alam din ho. Ho! Alam ng nanay nyo, alam ng stepmother nyo, pero wala silang ginagawa. Takot din ho eh. Teka. Okay, so yung unang baby, ipinanganak, alam ng nanay nyo, alam ng stepmother nyo, nakalampasyon. Tapos, ano nangyari nang nagkaroon ng pangalawang baby? Wala na ho, dire-diretso na ho. Diretso-diretso. So parang ibig sabihin, dalawa ang inaasawa ng tatay mo, yung stepmother mo pati ikaw, sa isang bubong. Holy Okay. At si stepmother mo may sarili din anak dito kay tatay mo. Oho, 11 ho yung kapatid ko dyan. Okay, now, yung mga kapatid mo, mga half-brother, half-sister mo, Alam din ho nila. alam din. Oho. And yet, wala silang ginagawa. Wala ho, takot nga ho sila kay Papa at saka mahal ho nila si Papa. Okay. Now, nanganak ka, pangalawang beses na. So, pagdating ng pangatlong anak, Alam na rin ho lahat, pati ho kapitbahay, alam na rin ho lahat. Pati ho yung mga mag-anak ko sa Dolores, alam na rin ho lahat. pati kapitbahay, Oho, halos ho lahat alam. pati barangay. Oho, alam din ho. Oh, buti na lang hindi tayo tumawag sa barangay kasi balak sana natin papatuntun sa barangay yung location. Buti na lang. So alam ng barangay, and yet walang ginawa yung sila chairman, yung Women's and Children's Desk ng barangay. Wala. Wala ho. So, alam na mga kapitbahay, ikaw ay pangalawang misis ng tatay mo na ikaw ay anak at the same time. Oho. Paano yung nagiging set up sa pamamahay niyo po, madam? Ginagawa yung ano ho eh. Ngayon ho, may kwarto ho siya sarili. Napunta ho siya dun sa aking kwarto, tapos tinatawag ho niya ako. Doon ko nakakalabit ho. Pero nung minsan naman ho, doon naman ho sa kwarto. Minsan nga ho, nakikita na rin ng anak ko eh. Kaya ho, gusto ko nung umalis, gusto ko nung lumaya. Mahigpit din ho kasi siya eh. Lahat ng galaw ko lagi nung nakabantay. Hindi ko kayo nakakalabas. Hindi ko kayo pinapayagang pumunta ng palengke o mamasyal, pumunta ng mall. Nakakalabas naman ho pag naalis siya, kaya lang madalian lang din. At bakit po takot kayo na dumiretso sa pulis para magsumbong? Kaya wala ho, takot talaga ho, wala ho ang lakas ng loob sa mga gagawin niya sa akin at saka hindi ko rin ho alam kung paano ko bubuhayin ng mga anak ko. Okay. Anong pagkakalam po ng mga anak ninyo tungkol sa relasyon nyo sa tatay nyo? Nagtatanong na nga ho kung sinong tatay nila. Wala ho may turo. Ang sagot naman ng ama ko kung sino-sino na lang daw ho ang ituro ko. Pwede ba naman ho yun? 5 po yung naging anak nyo. Anong nangyari po doon sa dalawa? Namatay ho. Anong ikinamatay po ng dalawang anak nyo? Pangalba po yung isa yung namatay. Pneumonia po. Yung 6 months pa lang po siya. Tapos itong bunso po ngayon 2020. Kaya ho ako natauhan ng ganito. Ayaw kong mabusan ng anak dahil sa karma. Alam ko mga karma naman pinagagawa namin niya. Alam ko sa mga anak ko napunta. Mahal na mahal ko yung bunso ko. Kaya ako nagawa ito. Hindi niya ako pinayagang paturukan yung anak kong bunso. Alam ko, tetano yung namatay ng bunso ko. Meron daw ho kayo mga kasamahan sa bahay, sabi po ng PNP na nadatna nila. Marami raw po mga tao doon. Sino-sino po yung mga tao nandun sa bahay? Mga kapatid ko ho yun, stepmother ko po. At lahat sila, alam nila, yet wala silang ginagawa. Tawagin nyo sa Atty. Garrett, tingnan natin kung pwedeng kasuhan yung mga stepbrother, stepsister niya, stepmother niya, na alam pala at kinukonsinti. Ano po, ma'am? Hiling ko lang po sa huwag na lang ho silang idamay. Wag na sila idamay. Oho. Nasaan na po yung mga anak nyo ngayon? Nasa DSWD na. Kasi sinabihan natin yung PNP dalhin sa DSWD. Yung mga bata po, nasa pangalaga na po ng DSWD. Ito po, kasama ko po. Nandito po kami. Okay. Ma'am, ganito po yung gagawin namin. First things first, pakakasuhan natin tong tatay mo. May kalalagyan po ito for sure.
And then, pangalawa ma'am, hanapan po namin kayo ng isang lugar malayo-malayo, very safe, na wala nakakilala sa inyo. Mag-start po kayo new life para sa iyo at sa iyong mga anak. Panibagong Okay, buhay. Bibigyan po namin kayo ng negosyo. Okay? Sir, hindi po ba pwede dito? Kasi nandito po yung bunso ko yung namatay kong bunso. Gusto niyo po dyan kung saan kayo naroon ngayon. O, Pero okay lang ba ho yun, ma'am, na alam ng mga tao, kapitbahay na sorry ma'am, yung nangyari sa inyo? oho. Anyway, ma'am, ang gusto ko rin suggest, ma'am, pabibigyan ko kayo ng intervention. Kasi I'm sure meron pong trauma yan. Maging yung mga bata, ma'am, meron kaming ibibigay na psychiatrist, psychologist na para kausapin yung mga bata, pati kayo na rin, ma'am, titingnan kung ano pong pwedeng maitulong ng mga psychiatrist at psychologist, kung anong pa man yung nababagay na makikipag-usap sa inyo. Payag ba kayo? Oho. Pero po ang request nyo, dyan na lang po kayo, hindi na kayo pupunta ng ibang lugar. Dito na lang ho sa Lucena kami maghahanap ng bahay. Kaya lang medyo malayo-layo rin ho sa amin na hindi maalam ng mga kapatid ko at ayaw ko rin ho kumapuntahan. Yun nga po ma'am, yun nga ang dahilan kung bakit gusto kong ilayo kayo, malayong malayo. Hindi po namin sasabihin, walang nakakaalam. Siyempre, hatid po namin kayo doon sa lugar na gusto ninyo, sa isang lugar na walang nakakaalam. Pag hinatid po namin incognito, hindi kami ma-recognize na kami yung naghahatid sa iyo, isa-set up namin kayo ng isang tirahan, negosyo, and then yung mga anak nyo, enroll natin sa eskwelahan, start a new life. Pwede po ba yun dito? Nandito ho kasi yung aking bosong namatay, nakakaawa naman ho. Patay na ho, mahal ko pa rin ho yun. Ma'am, naintindihan ko po yan, pero ma'am, gusto ko sana magkaroon kayo ng bagong panimula. Ito pong nangyari sa inyo ngayon, bangungot. Gusto ko po kayo magising na ma'am sa bagong buhay, bagong pamumuhay. Ililipat ko kayo sa malayong lugar at pagkatapos doon ho, yung 3 anak nyo natitira, doon ho kayo mamumuhay ng tahimik. Wala nakakilala sa inyo, wala nakakaalam. Sige po, kung ayun po ang gusto ninyo, ako ayun po makakabuti, payag po. Yun po talaga ang balak sana namin. Of course, kailangan din po natin magpapatulong po tayo sa mga social worker, particular na po sa mga taga DSWD, and then kakausap nga tayo po ng psychiatrist na para makausap din po kayo at yung mga anak nyo. Okay ma'am? O psychologist. Para makaunseling nga po kayo. Okay? Sige po. Gusto ko lang maging maliwanag dito gusto mong pakasuhan lamang itong tatay mo. Ayaw mong pakasuhan na itong mga half brother, half sister mo, pati yung stepmother mo, kahit na alam nila at wala silang ginawa. Ayaw mong pakasuhan? Sure ka? Oo. Pati yung barangay? Kasi yung mga barangay, para sa akin, may responsibilidad yung barangay na merong crime na nangyari. Alam nila, and yet hindi lang ni-report. Dapat managot din dito yung barangay kung tutuusin. Kahit wag na ho, nanghihilingaran ho yung mga kapatid ko. Nasabi, wag ko na daw ho pakulong si Papa. Magpakalayo-layo na lang daw ho ako. Pababayaan lang daw ho kami. Sabi ko, hindi ko alam kung pwede yun Nakikiusap sila kasi matanda na daw. Ilang taon na po? 63 po. Ano ko lang kayo doon sana 63 Attorney Garrett, magandang hapon. Yes, sir. Magandang hapon po, Sir Rafi. Anong pwede may kaso natin dito sa tatay? Well, first of all, Sir Rafi, ang pinakamalakas na kaso natin dito is qualified dahil nga po ang perpetrator or ang criminal dito is a direct ascendant ng victim or that means magulang niya. So, hindi lang to simple rape, Sir Rafi. It's qualified. Mas malala po to under our laws. Non-bailable offense to, ano? Tama po. If the evidence is strong, Sir Rafi, then definitely hindi po gagrantan ng bail to ng ating korte. And I think napakalakas ang ebidensya dahil nga sa pagmamonitor ko, narinig ko may mga anak na po sila. 5 ang naging anak. Well, actually, 3 na lang buhay. So, pwede naman ipa-DNA test yun kung magdi-deny itong si lalaki. Malalaman din, di ba? Through DNA test. And in fact, sir, yung hospital records pa lang, no, na pinanganak ng mga bata, tignan natin kung ano yung nakasulat doon. Baka naman ni-recognize ng father mismo. Hindi ata sa ospital. Sandali lang. Okay, good question. Alias Marie, saan po pinanganak yung mga bata? Lahat po doon sa bahay. Siya lang ang nagpaanak ko lahat sa akin kay ama ko. Yung tatay mo mismo nagpaanak sa'yo, hindi siya kumuha ng kumadrona. Kumuha po, taga-putol po ng puso. Doon po sa panganay ko, katulong ko po yung aking stepmother. Sus, Mario Jose, pati si stepmother nandun pa. Okay, doon po sa birth certificate, sino po nakalagay na tatay? Wala po.
Walang birth certificate yung mga bata? May birth certificate po pero wala pong nakalagay na tatay. Okay. Attorney Garrett, Yes, sir. alam ng mga barangay official and yet walang ginawa. Alam ng mga kamag-anak and yet walang ginawa. May pananagutan ba kung tutuusin yung mga kamag-anak at mga taga-barangay? Yes, definitely, sir, meron, no? Kasi kung alam pala nila na ganito kasama, ganito karumal-dumal yung nangyayari sa kanilang neighborhood, then dapat pinigilan nila. What they're guilty of, Sir Rafi, is an administrative offense, no? Tinolerate po nila yung crime. So, dapat po patanggal natin sa mga position po mga barangay official na to. Dahil kung willing silang palagpasin yung mga ganitong mga crimes, we don't know ano pang pinapalagpas nila. Correct. So, kahit na ayaw ni alias Marie, siguro tayo na lang mag-initiate ng paghabol at pagsampa ng kasong admin o kung meron mang criminal case laban din sa mga taga-barangay na walang ginawa, kung hindi konsintihin yung pinanggagawa nitong manggagamot. Yes, sir. Kasi kung titignan po natin, hindi lang naman to offense laban po dun sa complainant natin. No? It's an offense against the service na sinumpuan nilang manungkulin para sa tao, hindi nilang tinupad. Sandali lamang, meron ko babasahin isang netizen dito. Hindi maganda itong comment mo, pero just the same, babasahin ko rin. At ipapaliwanag ni alias Marie, kanyang reaksyon dito sa sinabi ni Regina Santiago. Ginusto mo raw po, Ma'am Marie, yung mga pangyari. Ano pong sagot nyo doon kay Regina Santiago? Ang isip ko kasi nung una, aminin ko po, parang hindi. Hindi ko kasi maintindihan eh. Parang kasi naguguluhan din yung utak ko eh. Kasi parang nalipad, parang akong may magic. Nasabi nyo sa akin kanina, ma'am, kung minsan naalis kayo and then basta na lamang napapabalik kayo at iniisip nyo baka meron mga pinainom sa inyo ng mga gamot-gamot? Wala po, may ginagawa ho siya. Ano po yung ginagawa niya, ma'am? Alam ho yung mga kasama ko sa bahay. Pag nakaupo, may nakapikit, may ginagawa ho yun. May ginagawang mahika. Mahika o orasyon? Oo, ganun ho. Okay. Nung layas ko rin ho, natagal ko na ho bago bumalik sa amin. Kinuha ho yung mga damit kong pinaghubaran. Isinuksok ho. Ewan kung saan ho sinuksok. Sinumpong lang ho sa akin ng mga anak ko para mapabalik ako. Okay, so naglayas kayo. So talagang gusto niyo na pong umiwas, umalis sa impyerno. And then yung mga damit yung pinagsuotan, minagic-magic niya o binigyan ng orasyon or something like that. Ganun na ba? Oo. At dahil po doon, hindi nyo na malayan, kayo po pala nakauwi na lang ng bahay. Bumalik na lang kayo ng kusa. Hindi ko kusa. Kinaon po niya ako, sinusundo po niya ako, ganun. Attorney Garrett, maraming salamat, Attorney Garrett. Yes, sir. No problem, sir. Okay. Colonel Romulo Albacea. Colonel, magandang hapon. Idol Rafi at magandang hapon sa taga-subaybay ng iyong programa. Sa muli, Colonel, ang aming pong labis-labis na pasasalamat sa inyo pong naging agarang aksyon, ng inyo pong mga tauhan at na rescue po agad natin itong si alias Marie. At ngayon po, itong si lalaki, itong si tatay ay nasa kulungan na. Now, totoo ba, Colonel, sa inyo pong ginawang pag-imbestiga, alam daw ng buong barangay, alam ng mga kapitbahay, mga kamag-anak, yung pangyari, and yet walang ginawa yung mga taga-barangay? So ayon po sa aming investigation, may nalalaman yung iba nating mga taga-barangay pero wala ho silang matibay na ebidensya dahil ito nga pong biktima, si alias Marie, ay hindi naman po nagsusumbong sa barangay. Kaya ang kanila nga lang ho, may aksyon naman din ho ang mga barangay, kaya nga lang hindi ho nila ma-report sa amin sa kadahilanan po na hindi naman ho nagsusumbong ito nga pong biktima. Suspecha rin yung sa mga taga-barangay. May suspetya po sila, Idol Rafi, kaya nga lang ho, hindi ho sila makagawa ng hakbang dahil inaantay din nga ho nila na ito hong babae mismo ang mag-report ho sa kanila. Pero wala man lang isa sa mga taga-barangay, taga-Women's and Children's Desk para magsumbong sa pulis and then yung pulis ipapatawag itong si ma'am o pasimpleng puntahan, bisitahan at tatanungin? Kasi this is a very serious karumal-dumal na krimen. Tama po, Idol Rafi, kaya nga lang po siguro yun ang mga taga-barangay nag-aalangan din pong umaksyon sa kadahilanan nga pong inaantay nila na mismo ho yung biktima para magkaroon ho talaga sila ng personal knowledge na meron ho nangyayaring gano'n. Sa bagay, meron din ho konting pagkukulang itong ating mga barangay, tama po yung binabanggit ninyo, pero mas maganda ho sana from the very beginning pa lang po ay nag-report na ho agad itong biktima o nagpasabi man lang siya sa kanyang mga trusted na kaibigan upang sa ganun na aksyonan po agad ng ating pong mga barangay official. Okay. So pagdating niyo po ng bahay, yung sa pag-rescue dito kay alias Marie, sa bahay na kung saan nandoon siya at nandoon yung suspect,
Ano po yung unang reaksyon nitong suspect nung makita ho yung mga tauhan ninyo? So, nung pagdating ho ng ating mga kapulisan, hindi naman na ho siya nakagalaw dahil full force ho yung ipinadala natin na tropa. Sa kadahilanan nga doon ho sa binigay ninyong informasyon na may mga armas itong suspect. Kaya nga ho pinaunahan na ho natin sila ng ating pong mga intel operatives upang sa ganun ho maiwasan ho na magkaroon ho ng putukan dahil nalaman nga ho natin na may baril itong taong ito. Pero na-surprise naman po ng ating operatiba sa kadahilanan pong sanay naman po ang ating mga kapulisan sa pagdating ho sa mga ganitong follow-up operation. So hindi na ho siya nakagalaw pa dahil na-surprise ho siya dahil hindi naman ho niya alam na itong biktima ay nag-report na ho sa atin. Okay. Kilalang manggagamot daw po yung suspect, totoo ba? So may ilan na hong nagsasabi doon sa lugar na naggagamot nga po itong tao pero wala naman hong kaming na ano doon kung ano ba hong klaseng panggagamot ang ginagawa ho nitong suspect. Okay. Ano po yung mga bagay, gamit o kung meron mga kontrabando, meron ba doon sa bahay nitong suspect maliban doon sa baril? Ano po yung mga nakita nyo ron? So wala na ho kaming nakitang ibang bagay doon, maliban nga ho yung mga gamit lang ho sa bahay. Pero agad ho natin, nakuha ho agad natin dito yung kanya hong gamit, ito hong kalibre 38 revolver na agad naman hong nakuha ho ng ating kapulisan dahil plain view po yung pagkakakuha natin, nakapatong lang ho ito doon sa table at siguro talagang nag-iingat din nga ho itong tao. Pero sabi ko nga po dahil ho na-surprise ng ating mga intel operatives ay hindi na ho nakagalaw pa itong suspect. Mabuti naman. Nasaan na po ngayon itong suspect, Colonel, sir? Nakadetini na po dito sa ating himpilan. Pwede ho ba makausap? Okay lang ho ba na makausap namin saglit? So ipagpaumanhin po ninyo Idol Rafi dahil kami po ay mayroon pong pinatutupad ho dito na mga yung bagong huli ho natin ay naka-quarantine ho doon ho sa kabilang game namin. Okay. Dahil upang maiwasan hong maihalo ho agad dito ho sa ating mga nakadetini dito ho sa aming police station. Opo, naunawaan po namin. Okay, sige po Colonel, sa muli kami po ay nagpapasalamat po sa inyo at sa inyong mga tauhan sa naging mabilisang aksyon despite the fact na meron pong bagyo at marami po kayong ginagawang pag-rescue sa mga nasalanta ng bagyo. And yet, ito po ay nagawa niyo pa rin ng remedyo at na-rescue po natin itong si Marie. Sobrang thank you po Colonel Romulo Albacea, Chief of Police ng Lucena City. Colonel, God bless po Colonel, mabuhay po kayo. Maraming salamat po at God bless po Idol Rafi. Ma'am Marie, yung reporter namin pupunta dyan tomorrow, magkipag-ugnayan sa lahat ng mga otoridad at para ibibigay sa iyo yung tulong na ay pinangako po namin sa inyo. Okay? Pero very important na makausap po natin yung mga professional tulad po ng mga psychiatrist na para kayo po ay makaunseling at pati yung mga bata. Okay? Sa ngayon ma'am, kayo po ay nasa pangangalaga ng PNP. DSWD po. Sige po. Darating po kami dyan bukas ma'am para gagawa kami ng assessment kung anong klaseng tulong may bibigyan namin para magkaroon po kayo ng panibagong buhay. Maraming salamat po, Idol. Sige po. And then, titingnan din po namin kahit na ayaw nyo kung pwedeng bang kasuhan yung mga naging pabayadya ng mga otoridad na dapat sana umaaksyon sila. Sa bagay, sabi ni Colonel, nag-antay lang daw yung mga barangay ng confirmation kung totoo yung chismis. Kasi so far, chismis lang nakakarating sa kanila. Hindi ka naman daw nagsusumbong. In your case, takot ka naman daw. Sige po, lahat yan, i-consider namin ma'am. Magkipag-usap kami sa PNP, sa mga otoridad pa nandyan sa Lucena, and then let's see kung ano mangyari. Okay? Tomorrow ma'am, darating po yung reporter namin dyan. Magandang hapon po, madam. Magandang hapon din po. Maraming salamat po. Thank you po, ma'am. Mga kapatid, meron na po tayong 17.1 million subscribers sa YouTube channel ni Idol Rafi. And sa mga nagtataka po kung bakit hindi po kayo nabibigyan ng notifications from Rafi Tulfo in Action YouTube channel, make sure po na nakapindot po kayo dun sa bell button. Select niyo po yung all para lagi po kayo nabibigyan ng notifications from Rafi Tulfo in Action YouTube channel.